26, sabay-sabay. Okay, ito muna po tayo, no? So sabi daw, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, no? At sa inyong iinumin upang kayong mabuhay, kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain, at katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi umaani man o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? No, tinapos. Huwag kang manatiling negatibo. Oh, si Brother Ponsing na kung araw, di ba, halos di makalakad. Si Brother Ponsing, di ba? O, pero tinan mo, ngayon, malakas siya, ngayon, masigla siya. Kung makita kayo ng araw, halos hindi na kumakalaw, halos mahina na. Siyempre, yung taong mahina, pumupunta na kasi doon sa pamilya. Pag ang pamilya mo, positive thinker sila, kaya mo yan. So, lalakas ka. Ang masama mo minsan, may sakit ka na nga, tapos yung nag-aalala sa iyo, mahina pa, ay matutuloy na kayong dalawa. Tama mali? Tama. Yes! Pag ang isang pamilya o pamano sa buhay may sakit, huwag ikaw magbabantay na mahina. Alam mo, patunayan mo, upang umubot ang lakas sa iyo, kaya mo yan. I remember before, nung naupan ako ng spinal cord, sa aking spinal disease, alam mo, minsan parang nagtatampo sa mga anak ko. Sino mo, pag lumakad ako hanggang dito, hanggang sa may, sa delta lang, hingal-hingal ako, parang mapuputo na hininga ba. Ang ginawa ng mga pamilya ko, pupunta kami sa mall, sa SM, sa mga dyan, sa Tansia. Iniiwan nila ako. Ang hirap pala na ganun na opera, iiwan ka nila. Lahat ng siya, sabi sila, iiwanan ka nila. Sabi ko, mahal kaya ako ng pamilya ko. Bakit iniiwan nila ako ng kasi kung mahirap patumba ko nito? Alam mo, sabi ng aking pamilya, nung mga tinanong, sabi ko, ako ba'y mahal nyo? Ba't iniiwan nyo kung magkasaalan nyo ako ng opera, nahihilo? Alam mo, sabi ng aking anak, Daddy, lingkod ka ng Diyos. Pag namatay ka sa upuan mo, mapapahiya ang Diyos mo. So, naisip ko yun, sabi ko, pag negatibo nga ako, nung sumalaw, pasyal na may uli, after a month, iniwan naman nila ako. Sabi ko, sinasadya na ito. Nakakatap, sinasadya na. Ngayon, lumakad na rin ako. Kaya pala, iniwan na ako para mamasya din ako at magsyakin. Kung nakapagsakin na ako, sabi na, palakpakan sila sa kotse. O, tinan mo, kaya mo naman pala eh. Ibig sabihin, kayo na mahina dati, dahil sa Diyos, lumakas ka at dahil naniniwala ka, nagagaling ka sa biyaya ng Panginoon. Amen. Pilitin mo maging masaya ka. Iwaksin mo yung mga bagay na pwedeng lulungkot ka. Sino po ito mayroong magulang na senior? Taas ang kamay. Oo, senior ng mga magulang natin, di ba? Bantay mo palagi yung mukha nila pag walang pera. Diba? Pag walang yan, walang pera yan. Ang daling pasayahin ng magulang. Makinig po kayo mga anak. Ang daling pasayahin ng magulang. Hindi na kailangan ng maraming. Yung naalala mo lang ang nanay at tatay mo, nagalaw mo lang sila at wala kang pera, masaya na sila. Pero mas masaya kung may kasama kulay uwi. Hello? Totoo yun. Kasi naranasan ko sa akin binan noon. Alam niyo yung binan ko, mahal naman yung binan ko. Sino rito galit sa binan? Malimit ang binan at ano bang nag-aaway? Malimit yan. 90% nag-aaway ang binan at ang manugang. Bakit nag-aaway? In reality, maraming magulang o binan na pakilamero at pakilamera. O, di ba? Pero ako sa awa ng Diyos, may mga manugang nila ko, ayun, pakilaman sila. Bahala kayo. May mga isip na kayo, mga nag-aral kayo. Pag makita ko kayo nagkatalo lang, ano, pipre na lang, Lord, pasipayin ko sila. Ano lang, kasi kung pakilaman mo sila, pero malimit nag-aaway ang mag-asawa, ang pinag-aawayan, number one is pera. Pera. Si
Kasi ang pera kasi na malaking ginagalaw sa puwede ng tao. Ang asawang babae pag walang pera, kumapangit. Hello? Alam niyo, marinig ko ang asawa ay kumapangit. May problema yun talaga. Kaya kailangan ng asawa ka laki, alam niya kamot sa problema. Diba? Kasi malaman ang mukha. Kasi mamo, para pag malayo tingin, malayo ang tingin, diba? Natatanawan. Wala mo na naman yun. Kailangan meron kayong family day. Sino po may family day dito, ginagawa yun? Isipin mo, walang family day kayo. Dapat once a month na lang, punta naman kayo sa mga pasyalan. Ang pamilyang nagsasama-sama, nung kahit walang maraming pera, ay masaya. Pumunta kayo sa mall, kumain ka ng french fries. Umuwi na kayo, wag ka naman ng french fries. At least, example, ibante yung pamilya. Eh, ang problema sa pamilya, yung pinapasya ng asawa ko, pamilya mo sa mall, hindi niya alam ang mall. Para doon sa amin sa Tiporo, sino bang walang banding? Sabi ng mga babae, wala po kaming banding ng pamilya. Dinala ka sa Cubao yung asawa, naligaw. Kasi hindi nga alam, marami na mga ano doon. Sky. Marami na overpass. Sabi ng asawa, saan ako nakapunta? Napunta ko dito. Di ba sa New Farmers, marami ng Skyway na, yung mga bagong hotel, lugtong na doon. Hinahanap yung asawang lalaki. Saan kaya yung asawang lalaki? Napunta ako sa Skyway. Buti nakita sila. Malapit na mapunta sa Makati. Kasi hindi niya pinapasyan. Kaya maganda po sa pamilya, may bonding ang family together upang lalakas at maging masaya ang pamilya. Amen? Amen. Palakpakan natin mo na. Nang makamta ninyo ang lahat ng bagay. Kahit ang mga leon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang sa gustong pagkain. Ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod. Mabubuting bagay sa kanya di mauunod. Tingnan mo natin maigi, no? Sabi nga doon, matakot kay Yahweh, kayo na kanyang bayan. Nang makamta ninyo ang lahat ng bagay. So, whatever you need, no? Yung pala mga matapat sa Diyos, ano man ang pangailangan mo, mapapasa iyo. Pag matubig ka sa harapan ng God, hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit? Yan ang pangako niya eh. Amen. Those who believe in the Lord and they are faithful in serving God, hindi ka pababayaan ng Lord. So ano man ang problema mo nakarang taon, 2024, marami sa atin ang maraming pinagdaanan, hindi lang pinagdaanan, di ba nawalan pa ng pera, di ba nawalan pa ng buhay, ng pamilya. Pero ngayon 2025, pinapasabi ng Lord, babawi tayo. So sabi mo, babawi tayo. Babawi tayo. Yes. Noong nakarang taon, palagang pala absent. Nagarap ko tayo noong December, nagbigay ako ng award. Nanda si Pastor Mark, may page na sa attendance. Yung walang absent sa isang taon, ang lalaki ng regalo nila, malaki ka lang, sila ka ng rep. Ilan yung nakita ko doon sa pinunta ko, kung sa isang class natin, siguro mga 18 sila, malaki ng mga regalo nila. Parang rin, parang laki. Sinakabalot. Eh sabi ng mga tinatawag, ano ba yan, laki ng regalo, sila ka ng rep. Eh sabi ko, asama na siguro yun. Kung may pala absent, sabi ko, isip, marami akong absent. Ay, sigurado, pinakamaliit ka. Kasi pala absent ka. Tapos, sumunod na konti ang absent. Lalakad ng regalo nila. Magaling sabi ko, gumawa ng attendance na ito. Tapos, meron ng pala absent din. Naku, sabi ko, sistina mo, ang ganda ng regalo mo, no? Pinakamali. Kasi pinakamali ng attendance mo eh. Okay, pero ginawa ko ng masama ng sa baliktad. Yung mga masisipag, may awarding, cash naman. Yung pinakamasipag, no? Tapos meron silang mga award ng cash. At yung pinakapalaging huling dumating, every service, binigyan mo ng award. 1,000 pesos. Palakpakan sila, may 1,000 siya. Eh, ba't na muli? After Sunday, hindi na umatin. Sabi niya, para may 1,000 na ulit, palagi na ako absent. Sabi,
Okay? Kung magbuhos ng biyaya ang Lord sa oras na ito, lahat ang nandito pagpapalay ng Lord. Why? Amen. Kasi palagi kang present sa presensya. Amen. Oh, amen? So, Christian must grow. So, amati po natin konti. Ang mga Kristiyano ay nagniningning, no? Ang kanilang itsura. Sabihin, nag-go-glow tayo. Yung kung siya nag-go-glow, talagang nakita mo yung mukha niya, talagang nagniningning ang mukha natin mga Kristiyano. Bakit po? Kasi ang Kristiyano, ano man ang problema, ano man meron kang problema, hindi mo mahalata ang Kristiyano. Kasi meron tayong Kristo sa puso. Amen. Amen? Kaya hindi mo halata. Kasi malayo ko naman, kapatid, kumusta po kayo? Hi, brother, kumusta ka? Pag gano'n ka ng gano'n, sino ka ng bahay? Kakakandidat siguro to. Palagi ka rin ako eh. Diba? Sabi lang po, masaya ka. Ganun ang totoong Kristiyano, malayo pa lang bumabati na, good morning kapatid. Diba? Good morning sister, good morning brother. Why? Kasi po, parang hindi ka dahil nag-glow ang iyong buhay dahil kasama mo si Kristo. Every time you talk to someone, they are enlightened. Diba? Kasi hindi po yung totoong Kristiyano. Pag isang Kristiyano, nakausap niya isang tao na may problema, malakas ang loob, na-enlight siya. Makita mo kayo gano'n? May tao minsan, pag nakausap niya ang isang tao, kakaproblema. Pag meron man gano'n, may espiritu gano'n. Halimbawa, meron kong kilala. Pag sa'yo may nakausap na kakilala ko din, mamaya pala away na rin yung Kristiyano na nakausap niya. Lumilipat ang espiritu niya. Kasi itong tao ko nagpalaaway. Pag nag-usap niyo yung isang tao, mga bilang ka lang mga ilang araw, namaaway na rin yun. Kasi transferring spirit po yun. Naniwala kayo doon? Tingnan ko yung nakasabi. Hello? Ang Kristiyano ay meron tayong espiritu. Sometimes, kapag ikaw ay maunawain at magandang espiritu mong maamo, pag nakausap ka nila, lumalakas ang loob ng tao na nakausap mo. Halimbawa, for example, dumating yung tao, mahina, kinausap ka niya. Dahil ikaw na malakas, yung mahina, lumalakas din. Bakit? Kasi yung espiritu mo na lift up mo siya. Ako yung ibig sabihin? Halimbawa, may dumating sa'yo, sabihin ng dumating, kapatid, wala akong bigas ngayon. Sino walang bigas? Pagsabi ng amen. Amen. Sige, nakita yung bigas, no? Kasi wala nang amen. Sabi ng kapatid, wala akong bigas ngayon. Pinagmamasdan ka lang niya. Tapos, kapatid, alam mo, wala na kami sinasahin. Yung mga anak ko namupunta na sa gutom. Sabihin ng kausap niya, Kristiyano, ganun po ba? O sige, mag-pray po tayo para magkaroon ka ng bigas. Pray sila. O ngayon, yung nangihinang yun, nakausap na yung malakas, o ito po yung bigas, 2 kilo sa iyo na. May kasamang 500. So yung nangihina, lumalakas. Why? Kasi yung nangihina, lumapit sa malakas. Kaya lumakas yan. Sabi na doon, every time you talk to someone, they are enlightened. Lumalakas po sila. Hindi napapansin yun. Pag ang Kristiyan, pinagkahan mo, lumalakas ka. Sa pamuhod ng lakas. Una sa Panginoon. Pangalawa, sa mga anak niya, nagniningning ang buhay. Amen? Amen. Dahil kung minsan naman, naman ko siya ng iba, sister, wala akong pera. Ganun ba? Oo, sister, wala akong pera. O, dito ba tayo? Magkasubukan. Kaya pag ikaw ay nangihina sa kapupunta, doon sa malakas, tama? Huwag kang pupunta sa kapwa mong mahina. Eh, siyempre, pag mahina ang pinuntahan mo, may problema ka na. Pinuntahan mo, mas marami ang problema pinuntahan mo. Ano mangyari sa iyo? Problema, problema, anong sagot? Problema. Double, di ba? Mas marami problema. Pero pag nangihina ka, sino pupuntahan mo? Punta mo yung malalakas. Punta mo yung pastora. Pastora, wala akong pera. Ibig sabihin, wala akong pera. Hindi pwede. Kahit pa paano mag-aabot siya. O di ba? Mali mo na, kung talagang wala, kapatid, pasensya ka na. Pag-pray na lang kita. O yun lang yun. Sabihin, huwag kang pupunta sa kapwa mo mahina. Puntahan mo yung lalakas sa spiritual. At sigurado, lalakas ka pag pinag-pray ka niya. Amen? Amen. Palakpak ko ng malakas sa Lord.
Arthritis. Karamihan. Sabi ng amen, may sakit na paa. Amen. Ako nga nun. Pagkakit ko sa second floor, siya ang school na second floor. Masakit ang paa ko. Hindi ko kaya ako rito. Hindi ko may lakad ng mga paa ko. Sabi ko, Lord, ano ba? Nangihinga na ba ako? Paano ko kapag-gusto? Paano ko kapag-drive? Eh, mahina itong kanang paa ko. Pag pinag-check ko rin, kahit paano, paralam ko, sabi ng doktor, pastor, magsisimula ka na, magkaroon ng arthritis. Nag-i-start na po, sabi niya. Eh, yung parang tumingin sa akin, ay Christian din. Yung doktor ay Christian din. Dok, magkano mabayaran mo? Pastor, libre ka. Kasi pastor ka. Sabi ko, okay dito kay doktor. Dr. Domingo, sa Fatima. Libre pala ako. Kaya mga Kristiyano, mahilig sa libre. Amen? Amen. Malakas tayo malakas. Ibabayaran ko siya, sabi niya, libre na kayo eh. Eh, ano gagawin ko yung labi na libre na? Pumunta ako sa Amerika, libre rin. Dalawang beses pumunta sa Israel, libre pa rin. Kaya mga Kristiyano, mahilig sa libre. Pero di tayo nanghihingi. Silang pusa nagbibigay sa atin ng tulong kasi yan ang ating pribileyo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Pagpapalo mga di tayo nag-aabuso, di tayo nag-take advantage. Those people are blessed by God. Kaya binibless ang Kristiyano. O, ganun po yun. Pumunta ka sa isang bahay, palagi mayroong merienda. Kasi nga, pinagpapalay mga bahay na pinupuntahan mo. Bakit po? Kasi Kristiyano man. Huwag niya pansin yun. Kasi pumunta ka sa isang restaurant, magulat-gulat ka, libre ka. Parang din yung Koreano pumunta sa Amerika. Ang problema ng Koreano, hindi marunong mag-English. Nakamit na kayo ng Koreano, hindi marunong mag-English. Ang hirap silang kausapin. Mahirap pa naman sila mag-missionary na marunong mag-English. Pumunta sa Amerika yung Koreano na missionary, ang problema nagugutom. Hindi niya alam kung paano bibili ng pagkain. Tinuturo naman ng hindi naman alam kung bibili siya. Hindi maintindihan ng Salvadora. Sabi ng Koreano na pastor, hindi niya, hawak niya niya, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sabi nung, do you like that? Praise the Lord! Praise the Lord! Hindi sinatukan siya. Tapos, nung matapos na kumain ng Koreano, dahil marunong English, praise God! Praise the Lord! Ginagano niya, praise the Lord! Babayaran niya. Sabi niya, it's okay. It's okay. Bayad na. Sabi ng Koreano, masarap lang pumunta sa Amerika. Kahit wala akong English, nakakain na. So, purihin ang Panginoon. At least, siguro yung servidor ay Christian din. Amen? Amen. Baka mo naman lakas ko sa Lord. And now, of course, God knows your destiny. Okay, ito po siya mga paalaman. God knows your destiny. Alam ng Diyos kung anong destiny mo sa buhay. Kaya nangyari ito. Wala namang nalimang siya ko na lang sa Pastor Timan. Nung araw, ayaw maging pastora yan eh. Ayaw niya nung araw. Ayaw ko sa pastora, ayaw niya. Mahirap ang pastora ko yan. Wala akong problema, kaproblema ako. Totoo yun. Even I, nung sabi na ni Bishop, okay, maging pastor ka. Mr. Matalastas, sabi ko, wag naman po, wag. Ayaw ko may problema. Kasi ang pastor, pag meron kang isang laang membro, meron kang isang laang problema. Hello, are you with me? Pag meron kang isang libong membro, patong-patong na ang problema sa balikan mo. Totoo yun. Siya naman, nasa bahay na, nagwawalis ka na. Maawi ka pa. This is the day that the Lord has made ka. Ako. Pastora, busy ka na po ba? O pasok po kayo. May problema po, Pastora. Dalawa na problema nyo ngayon. Problema problema pa rin siya. Ganun po ang pastora. Pero, masarap ang maglingkod sa Diyos. At masarap ang manalangin sa mga taong may problema sa buhay. Tumutulong ang Diyos sa ating Amen.
solve ang problema mo. Di ba? Kaya ang Diyos napakabuti niya. Ginawa tayo lahat sa buhay nito. May layunin ng Diyos na mabuti sa ating lahat. Dahil mabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Ano man ang problema mo? Matuto kang maglagak ng problema sa Diyos. Financial man yan, spiritual man yan, physical man yan, material man yan, matuto kang maglagak sa Lord. Kasi kung hindi ka marunong maglagak sa Lord, dahil ang problema mo. Ang dapat ikaw ay matutong magtiwala sa Diyos. Sino po ngayong umaga, ang tiwala ay 100% sa Diyos? Amen. Amen. Totoo yun. Sabi ko nga kay Brother Francine, no? Kay Brother Kiko, sabi ko, di ka pa nagpapasalamat sa Lord. Dati ang hila-hila ko kalabaw. Pero ngayon, may sasakyan na may siya Lord. Ang sarap kong maglingkod sa Panginoon. Yung hindi mo naranasan, ay maranasan mo sa biyaya ng Lord. Amen? Amen. At naniwala ko sa lugar na ito, maraming magiging milyonaryo. Amen. I-claim mo na. Amen. Marami nito mga membro sa Panginoon magiging milyonaryo. One day, papatunay ng Lord, buhay siya sa akin. Amen. Kung ngayon hindi naghihirap ba, God knows your destiny. Mahal yung mga anak mo, punta ng abroad. Di ba? Sino mga anak sa abroad, pagsabi na yun? Amen. Gugulat kayo, bayan, apat na palapag. O, di ba? Nung araw, ang bahay mo, man mababala. Ayun, nagkaroon ka ng isa. Yung second floor. Nagkanak ko sa floor, naging tatlong palapag. Ang problema ng matandaan, hindi na makababa. May nanin to. Hirapan ng tuhod. Diba? So God knows our destiny. Kaya maliwanag, entrust everything to God. Kawikaan chapter 3, verse 5 and 6. Basahin mo natin. Kaya ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manahan sa sariling karuman. Entrust everything to God. God will crown your effort with success. Kapag sa Diyos ka nagtitiwala, ano man ang ating kahilingan sa Diyos, yan ay mangyayari dahil kayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Sa lahat ng iyong mga gawain, siya ay alahanin upang kayo ay patubayan sa inyong mga tatahakin. Sa Kanya ka magtiwala. Tandaan po niyo, ang nagtitiwala sa Diyos, hindi napapaliwala. Nandyan palagi ang Diyos. Tumutulong sa ating mga kahilingan panalangin ng may pananampalataya. Ang tawag doon sa English ay prayer faith. Ano ba yung ibig prayer faith? Pag ginawa mo yung prayer faith, hindi makakatagi ang Diyos. Panalangin may pananampalataya tunay sa Diyos. Sino naniniwala ang siya ng kotse? Amen. Bakit sa ilong ng galing? Totoo yun. Pag ang prayer faith mo, marundog, taintim sa Lord, gagawin ng Lord yun. Patuloy ng Diyos, ang Diyos ay libingin. Isaiah 59, verse 1 and 2. Ang inyong Diyos ay libingin at siya'y handang makinig sa inyong mga panalangin at panaghoy. Dalang-dalang ang iyong kasalanan ng siya, gumagawa ng hadlang sa inyong prayer. Kaya ang panalangin ng tao matuwid, hindi nakakatanggi ang Diyos. James chapter 5, verse 15 and 16. Ang panalangin ng matuwid na tao, tumutugon ng Diyos. We call that prayer faith. Okay? And the last, ano pa ba kayo? Lapit tayo matapos. Sabi na sa dulo, salamat. Makakauwi na ako ngayon. Kasi wala pa ako sinayin. Bati mo. Be a light of this word. Bati. Sunod. Nawala na? Okay. So, maliwanag ko, sabi doon ng Romans 12, verse 1 and 2, na tayo kung mga anak ng Diyos ay magiging liwanag ng mundo nito. Kaya, sa Diyos mo ipagkatiwala ang lahat ng bagay, makita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Tayo naging asin at liwanag na sa libutan ng mundo nito. Kaya po mga Kristiyano, liwanag tayo sa mga tao madilim ang mundo. Amen. Hindi napapansin, dumadami tayo dito kasi nangyari yung buhay ninyo. May pagbabago. No, we are transformed by the Holy Spirit. Binago tayo ng Lord.
yung Papa Session, di ba? Matapag kayo, umakyat pa ng prayer meeting sa Papa Session. Sino po? Kaya umahabang buhay natin. Sino po umakyat ng prayer meeting dito pag-pray dito? Asa kamay? Ano po doon sa atin sa Mother Church ngayon? Nung hawaan po niya Mother Church, pagka Sunday, maraming tao. Pagka prayer meeting, mas maraming pang tao kaysa Sunday. Why? Naituro sa mga membro, ang prayer ay napaka-bisa sa mga anak ng Diyos. Kung sino ang walang pera, pag pinag-pray mo, nagkakapera. Amen? Amen. Kung sino ang may sakit, pag pinag-pray mo, gumagaling. Kung sino may problema, ay tumutubo ng Diyos. Why? Ang panalangin ng taong matuwid, hindi nakakatangi ang Diyos. Subukan niyo po gumagal sa panalangin. Halimbawa, yung asawa mo, problema mo. Sino ang problema sa asawa ko, sabi ng ino? Pray mo lang. Pag-pray mo lang. Yes, no. Pag-pray mo lang. Pag-pray okay, pag-bago sa langit, nakaman ng buko ka. Pag-bago natin, kung minsan, may problema ka sa yung Alam mo talaga to si Jim. partner. Sa partner na lang mo na. Okay. May problema ka sa ipanalangin mo lang, tutubo ng Diyos. Noong mga panahon na ako po ay nakatrabaho, naubusan din ako ng pera sa pitaka. Eh, minsan, mahirap yung hihingi ka ng hihingi. May halo pa sermon, di ba? Hello, mga kakilala, may halo pa sermon. Kabibigay mo lang sa iyo, hihingi ka na naman. Pagbihira naman niya. Eh, ako po naman sensitibo. Pag ako yung humingi minsan, hindi mo na ako binigyan, hindi na ako iulit. Ganun ako, parang parang si Pwes minsan, no? Kasi pag nagsaga ako, minsan na, hindi ko na ulitin yun. Once enough para sa akin. Eh kung minsan, naubusan din at ako medyo, minsan nawala yung, may mga nawala ng pera. So, minsan magiging. Kaya kung minsan sa mag-asawa, kayo mga kababaihan, makinig po kayo kung madalang pagkayan. Pag ang asawa niyong lalaki, malungkot, walang pera sa pitaka niya. Bakit malungkot? Walang pera sa pitaka niya. Kinuha mo lahat eh. Ba? Kung ara, yung aking may karapatan, ganun eh. Pag ako nagtrabaho, yung pagpisuyan ko, 15-30, sabi niya, akin na sobre. Akin na sobre. Sabi ko, ito na siya ito eh. Hindi, yung sobre, ang kailangan ko, dahil nandun pati overtime. Kapag wala, akong gagawa. Pati overtime, kumuha na niya. Ay, ako minsan po, na-observe ako sa mga kalalakihan, nakatingala sa langit. Pero may trabaho naman, nakatingala sa langit. Ngayon pala, wala pang kuruto sa motor. Kinuha ni Mrs. Ba? Pagpato sa langit, bumubuko na. Totoo yun, wag naman. Bigyan mo siya ng ano. Kahit pa paano, pamili mo na ng candy, pag nalulungkot, mag-candy siya. Eh, hindi sinisip mo kung lahat. Huwag naman kung gano'n. Kung mahal mo ang partner mo, ibalansi mo ang buhay mo. Pag masaya ang pamilya, masaya ang mag-asawa, masaya pati anak. Everybody's happy. Amen? Amen. Palakpak po sa Panginoon.